Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Alam nyo ka-coffee, itong si Harry Roque talaga ang isa sa nagpapalala dito sa tunggalian na ito sa pagitan ng mga Marcos at ng mga Duterte. Noong isang araw, confirmed siya, sigurado siya, sabi niya, base sa aking credible resource person, kumpirmado daw po na tatanggalin yan si Baste Duterte dyan po sa Davao City bilang alkalde. Confirmed ka-coffee. Actually, sinabi niya pa yan sa programa dyan sa SMNI. Kumpirmado ka-coffee. May nagsabi daw talaga na chuchugiin na si Baste. O syempre, yung mga Duterte supporters dyan magagalit. Kasi ang kwento na naman nila, si PBBM na naman ang may kagagawa niyan. Dahil si Baste Duterte daw ay imahe ng maisog. O yan model daw, model ng maisog. Kumbaga, kung maiisip mo ang maisog, si Baste Duterte ang nakikita nilang model, yun ang kanilang tinitingala na kumbaga epitome ng pagiging maisog yan si Baste Duterte. So maraming nagalit, syempre. Mga supporters ni Baste Duterte, mga supporter ni Duterte, nagagalit na naman. Unnecessary anger ka-coffee ang nangyari. Galit sila kay PBBM. Ano na naman yan? Ginigipit nyo na naman ang Davao. Yan Tapos nag-post ngayon si Harry Roque 3 hours ago ka-coffee. Nabasa natin yan. Chismis, sabi niya, chismis o naudlot, too early to tell. Anong tinutukoy niya dito chismis? Pagtingin ko sa comment section, mukhang mauudlot daw itong pagkakasuspende kay Baste Duterte. Ang malaking tanong dyan, totoo ba talaga nasususpindihin? Paano pinakalat yun na nasususpindihin? Kaya nagagalit na ang tao. Paano kung hindi pala sususpindihin? Ang justification ninyo dyan, naudlot. Chismis o naudlot? Anong sagot nyo dyan? Ang problema kasi, pinapangunahan ninyo. Chismis kayo dyan. Marites kayo dyan. Kaya pag may marites kayo, magagalit ang tao. Paano tayo magkakasundo niyan? Paano yung unity niyan? Kayo mismo yung sumisira dyan sa unity. Ngayon, dahil napahiya, hindi ko alam kung totoo ba ito, na hindi sususpindihin, regardless kung ano yung magiging resulta dyan. Diba? Wala tayong magagawa dyan dahil desisyon ng gobyerno yan. So, if ever na hindi matuloy na masuspinde, itong si Baste Duterte, naudlot lang daw. Kasi, ang option niya, chismis o naudlot. Baka naman kasi chismis lang yan. Ito si Harry Roque, nagiging pambansang marites na talaga ito Yan na ang nagiging number 1 chismosa sa Pilipinas. Ano daw yan? Naudlot o chismis? Hindi na pwedeng i-deny yan. Post niya yan. Walang tanong, walang question mark dyan. Confirmed na confirmed siya dyan. Isususpinde raw si Mayor Baste. May raw daw. Pero inulit niya pa sa programa niya sa SMNI. Kumpirmado daw base sa kanyang credible source. Yan exclamation mark. So isuspinde daw si Mayor Baste. Ano ang dapat gawin? So ikaw, kung diehard supporters ka ng mga Duterte, tinatanong ka ni Harry Roque, ano yung dapat gawin? Siyempre mag-iisip ka na. Tara na, magsisigaw na tayo. Magmaisog rally na tayo. Mag-prayer rally na tayo. At isumpa na natin si PBBM. Ngayon, na tila naudlot yan. Baka naman kasi hindi nag-i-exist yan. Chismis daw yan o naudlot. Too early to tell. Bakit sinabi mo na naman? Kala ko too early to tell. Sabi sa comment section, magbasa kayo ng comment section dyan sa post ni Harry Roque. Sabi, naudlot kasi naunahan ng ingay ng taong bayan. Sa tingin nyo ba, sa talino ng administrasyon na ito, yun ang magiging batayan? Kesyo naunahan daw, na-discuss daw ng mga DDS vloggers itong upcoming o forthcoming na pagkakasuspende kay Baste. Dahil na-discuss na daw yan, nagbago daw yung isip ng administrasyon. Sige, wag na natin i-suspend kasi nagagalit si Harry Roque. Kasi nagagalit ang mga DDS vloggers. Wag na natin ituloy yan. Ang kitid naman ang kukote ninyo dyan. Sa tingin ninyo, ganyan mag-isip ang gobyerno, ganyan mag-isip ang administrasyon. Malamang sa malamang, sinong mababas dyan? Ang gobyerno, kung yan ang magiging batayan nila ng kanilang desisyon. I-apila na yan sa higher courts i-akyat nila ng Korte Suprema kung saan mang korte yan kung walang legal basis ang pagkakasuspende dito kay Baste Duterte. Ang matalino, isa-cite mo yung mga violations. Bakit na-violate yan? Ano yung mga provision ng batas na na-violate ni Baste Duterte? Bakit siya sinususpinde? Yun.
kailangan may batayan ka. Hindi pwedeng marites lahat, hindi puro chismis lahat, hindi pwedeng malamaharlika at malahari Roque ang pagsuspindi mo sa isang kawani ng gobyerno o opisyal ng gobyerno. Yung pagkakasuspindi kay Rama, may batayan yan. Yung pagkakasuspindi kay Davao del Norte Governor Kuya Gov Hubahib, may dahilan yan. Yung pagkakasuspindi kay Alice Guo, may dahilan yan. Hindi dahil nagalit ang DDS vloggers, hindi nasususpindihin ng DILG o ng law enforcement agencies o ng ombudsman o kung ng ano man yan. Laging may legal basis yan. Ganyan ka dapat mag-isip. Kung isa kang DDS, wag kang syunga sa chismis o syunga sa marites yan. O yan ang paniniwala ng mga DDS. Kaya daw po naudlot yan dahil naunahan ng mga DDS vloggers. Ewan ko sa inyo, sabi ni Joe Ed TV, believe talaga ako sa iyo, Harry Roque. Mga DDS to nadali mo sa Cywar. O yan, Cywar daw yan, ka-coffee. Pero ang spelling ng Cywar, C-Y-W-A-R. Bahala kayo dyan. Cywar daw. Tingin nyo ganyang kasyo nga yung DILG na sususpindihin si Baste Duterte o ang ombudsman o kung sino man yan. Ewan ko sa inyo. Sabi ni isa pang DDS, baka naisip ang possible consequences ng gagawin nila. Madami na kasing nagagalit. Ano na naman yung consequences dyan? Yung rally ng Maisog. Ilan lang naman ang pumupunta dyan. Ilang rally na yan. May impact ba? Wala namang nangyari. Tuloy. May nag-comment dito. Tama itong comment na ito . Chismis o invento? Totoo. Baka naman kasi wala naman talagang ganyan, Harry Roque. Invento mo lang yan para may pag-usapan kayo dyan sa programa ninyo. O ngayon dahil hindi na-outload, ngayon na hindi natuloy, na-outload daw. Baka nga naman kasi invento nyo lang yan, gawa-gawa nyo lang yan para magalit ang tao sa gobyernong ito, magalit sila kay PBBM at magsisigaw dyan sa Maisog Rally. Sabi pa ng mga ibang DDS, natakot mag-EDSA ang masa. Hello! Paano mag-EDSA ang masa? Majority ng mga Pilipino, isuportado si PBBM. Paano mangyayari yan? Naku kayo sa Lunes na lang daw po o kaya testing the waters daw, ika nga ni Bangag. Anong testing the waters? Alam mo, may iba pa silang dahilan dyan ka-coffee, na pinalipas lang daw yung bagong Pilipinas Servicio Fair dyan sa Davao del Norte kasi ang daming pumunta dyan . So pinalipas lang daw yan. And after that, isi-serve na raw po, ipapublicize na raw po itong suspension order laban kay Baste Duterte. Ewan. Ang dami nyo mga hinuha dyan. Pag hindi natuloy, natakot. Wag ko sa inyo. Yan, sabi tuloy sa'yo, chismoso ka, sabi kay Harry Roque. Ano pa raw ganap? Oy. Hay nako, ewan ko sa inyo, invento-invento kayo ng kwento dyan. So dahil dyan, ayan na naman, mayroon na naman silang candlelight concert. Ayan, hindi na prayer rally ka-coffee. Candlelight, ayan kasi nababash kayo sa prayer rally dahil murahan rally naman ang nangyayari. Ayan lumabas na sila ng Pilipinas. Nang una, nagkaroon sila dyan sa Estados Unidos. Ngayon, lumipat po sila ng bansa. Ayan, nagpunta na po sila sa Japan. Ang tahitahimik ng Japan, dinamay nyo pa sa ingay nyo. Nanggulo pa kayo dyan. Ayan mamuhay ng malaya, Pilipinas. Hindi ba tayo malaya? Malaya nga kayo, nakakapagawa kayo dyan Mamuhay daw ng malaya. Okay, sige. Sustainability. Sasabihin nyo, para masustain, etc. Sige, candlelight concert daw po dyan sa Japan. Meron po silang press conference, meet and greet dinner, aka kampanya. Kasi tatakbo sa pagkasenador itong mga tao na yan. Attorney Vic Rodriguez, ang tatakbo sa pagkasenador. Si Harry Roque, hindi daw sa Senate, pero sa House of Representatives, tatakbo yan. O yan, sige. Wow, lakas maka-celebrity may meet and greet dinner. Magkano naman kaya ang singil nyo sa mga dumalo dyan? 5,000 pesos per plate. Isang lapad ba per plate? Siyempre sisingilin nyo yan. Nangyari yan sa panahon ni Maharlika Di ba? May nag-message nga sa akin mga DDS, mga BBM, yung iba mga DDS pa, na nag-event sila dyan sa Amerika. Sinisingle per plate? Nako, kumita kayo dyan. Ito, ngayon, magkano ang singilan dito sa meet and greet dinner ninyo dyan sa Cota de Azur, Ginza. Cota de Azur, dyan po sa Ginza. June 8 po yan. Ibig sabihin, yan po bukas na ito ka-coffee. Ngayong araw pa ito. Ngayong araw ito, June 8, 2024, alas 6 po hanggang alas 9 po ng gabi. Ang tahitahimik ng Japan, inistorbo nyo pa. Nag-ingay pa kayo dyan. Yan, for details and reservations, please register. Yan, may link silang binibigay dyan. Magkano kaya yan? Baka may nakakaalam po sa inyo magkano yung singilan nila dito para sa
meet and greet dinner na ito. Nako, yung mga kababayan natin, kukurutan nyo pa, pang-invest na sala nila yan, pang-bahay, pang-budget na nila yan, sa mga bahay nila sa Pilipinas at pang-invest nila, kukurutan nyo pa. Anyway, yan, may 4 direction daw. Magkakaroon daw po ng 3 minutes walk from Tokyo Metro Ginza Station, turn right at the ayan, may instruction pa sila kung paano pumunta dito sa Kota di Azur, Ginza. Press conference and meet and greet. Nako, sisiraan nyo na naman dyan. Sisiraan nyo lang ang administrasyon na ito. Paano ba yan? Ang sinasabi ni Robin Padilla, tama na ang batuhan ng putik. Kayo tong bato ng putik ayaw nyo rin tumigil dyan. In the first place, kayo din ang nagsimula Kayo yun ang bash ng bira kay PBBM. Tapos kayo, sasabihin ninyo, ganyan. Nako, itigil nyo na yan. Yung mga kasinungalingan ninyo, yung mga invento ninyo, ang nagbibigay ng stress sa inyo at ang nagpapalala sa tension. Kala nyo mananalo kayo sa administrasyon na ito. Kala nyo mapapabagsak nyo si PBBM para pumalit itong si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente. Abay, maghintay naman kayo. Hintay kayo ng, 4 years pa. 2028, galingan ninyo para kayo manalo. Ang problema, baka hindi kayo makaporma sa 2028. Tingnan natin. Kung kayo mananalo, edi syempre, we have to respect the decision of the public. Nasa demokrasya tayo. Ang desisyon ng majority ay kailangan irespeto. Ako, irerespeto ko yan. Ano man magiging resulta ng 2028, we have to respect that because it's the voice of the public ang nangibabaw dyan. And same thing sa nangyayari ngayon. Kung si PBBM ang ibinoto ng majority ng mga Pilipino, we have to respect that. Nasa demokrasya tayo. Huwag nyo agawin nyo. Sabi nga ni Digong, wala siya nakikitang major na kasalanan. Bakit nyo aagawin? Ano yan? Dahil para pagtakpan ng mga sarili ninyo? Para makapwesto kayo dahil hindi kayo inappoint? Isa dyan si Harry Roque. Hindi nabigyan ng posisyon, kaya ngayon nagngangangawa. Yan ang gusto ninyong mangyari. Ngayon, napapahiya kayo. Sige, good luck sa inyo. Sa 2025, takbo kayo sa pagkasenador, magkaroon kayo ng posisyon. Sa 2028, takbo kayo sa pagkapresidente, pag nanalo kayo dyan, edi congratulations, pero wag kayong manggulo. Irespeto ninyo ang desisyon ng taong bayan. Ay nako, ginigipit daw sila, pero maya-maya, bash, malamaya, lait sa administrasyon. Kala ko ba hindi tayo malaya? Bakit nagagawa niyo yung mga bagay na yan? Oy, wag niyo ipahamak ang sarili ninyo. Yan tuloy ang karma ninyo, nagkakasunod-sunod. Siya, sige, anong masasabi ninyo dyan? Anong komento nyo dyan? Ang inyong opinion, ang inyong reaction, ilagay dyan sa ating comment box para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa sumama sa akin. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Kung di pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee. Paklik lang po ng follow or like dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po ng subscribe dyan sa baba. At ilike na rin po ang video na yan para sa ating attendance check. Maraming salamat po sa sumama sa akin. Ingat po kayo. Paalam. Bye-bye.